Magandang hapon po sa inyo, Sir Rodelio. Magandang Sir tanghali Julius din po, sir. Alright, doon sa video may kita ko na may mga nakabonet na pumasok. Ayan. Okay. Yun po ay mga pulis na. And then, meron po ako nakita na lumundag from the top, mula sa bubong. And then hanggang sa, ayun na, meron na pong dinumog. Opo. Pakipaliwanag po sa amin, sir. Ganito po yun, sir. Nung nanonood po kasi po ako ng TV sa loob eh. Ngayon, nung nanonood po ako ng TV, tung manugang ko, kaya ko po nalaman na may ibang tao sa loob, yung manugang ko po na nagsisigaw. Yung palang asset, nandun na po sa may tapat ng hagdanan. Sa loob ng bahay niyo? Opo. Ngayon, nung paglabas po nung sinundan ko po. Paglabas ko po, nakita ko na nga po yung mga pulis na yan. Mga mga nakabunot na. Yung mga anak ko nasa may pinto kaya pala maingay. Ngayon lumabas po ako. Sabi ko, sir, ano bang naging problema? Bakit to parang haras na haras yata yung pagkakaano nyo? Kasi ginagano yung yung pinto. Gate po namin eh. Gate. Ngayon po, sabi po nila sa akin na may tinatago daw po kaming kriminal. Gusto nilang huliin. Bakit daw po namin pinatakbo sa taas? Okay. Sa bubong. Sino po yung criminal na hinahanap nila? Elmer daw po pangalan. Elmer daw po eh. Kilala niyo po yun? Hindi po namin kilala yung Elmer eh. Okay. Ngayon, yung nasa bubong po na sinasabi nila siguro, yung umakyat na yung galing sa bubong na bumaba sa ayun tabi po ng yung sasakyan. pumasok doon sa loob. Tumulay siya pababa ng sasakyan. Opo. Ayun po yung pumasok sa loob. Ayun po yung asset po nila. Ayun yung asset. Opo. Pero yung pinahanap nila nasaan? Wala po. Wala po. Wala doon. Wala po. naman po kasing tatakbuhan doon sa taas eh. Wala rin pong dadaanan sa likod. Sino po yung hinahawakan? Ayun po yung kapatid ko pong tomboy po. Sinampal po nung pulis po. Oh, police. Alright. Wala pong nahuling hinahanap nila na Opo. Elmer. Wala po. Meron po silang dalang warrant. Wala po. Pinakita Ayun po. po yung sinasabi ko sa kanila. Kung may dala silang warrant to pares, pwede ko naman po silang papasukin eh. Kung meron po, kasi wala naman din po kami tinatago na eh. Puro babae po yung nando sa loob ng bahay ko, mga anak ko tsaka mga apo ko po. Kaya kung meron silang dala, okay lang po na pumasok sila kung may dala. Eh, wala po kasi marami na pong nangyayaring ganun po sa amin eh. Okay. Nakulong po kayo? Opo. Nagpiyansa lang kayo? Opo. Gaano katagal kayo nakulong? 1 linggo, Mahigit 1 araw. Ano po yung kaso? Kinasuhan po kami ng direct assault tas disobedience po. Direct assault and disobedience. Opo. And then, nakapagpiyansa lang po kayo? Opo. In-inquest po kayo? Opo, Opo, in-inquest po. in-inquest. Direct assault to person in authority. Opo. At nakasibilyan sila. Opo. At wala silang pinakitang warrant of arrest. Opo. So natural, kahit na sino, pag kinukumpranta, lalo kung ako, meron ng nakasibilyan, nakabonet, sinusuntok ako, may pagsuntukan ako. Natural. May kita natin ulit. Wala kayong kasalanan dito, sir. Kung tutusin. Kahit na talagang sinuntok nyo siya, wala kayong kasalanan dito. Because number 1, hindi sila naka-uniforme, hindi sila pakilalang police. Tama? Then number 2, wala silang dalang warrant. Lieutenant Michael Ray Bernardo, isa sa mga team na involved doon sa pag-raid doon sa bahay po ninyo o doon sa lugar ninyo. Teniente Michael Ray Bernardo, magandang hapon po, sir. Deputy Chief of Police for Operation. Lieutenant Michael Ray. Magandang hapon po. Kayo po ay mga nakabonet, kasama po yung tropa ninyo at wala po kayong dalang warrant at pumasok na lang kayo bigla sa isang lugar na may bahay and then yung pong mga tao doon nagkaroon ng komosyon. Of course, nagkaroon ng tulakan, maaari nga po natulak kayo. Bakit kinakailangan pati ho sila ay sampahan nyo ng kaso ng direct assault? Pagpunta po namin doon, nagpakilala po kami na mga police bandi po. Hindi pa po kami nakakapasok at po nagtara po sila ng kanilang gate. Hinarangan po ako nitong magtama at inassault na po nila ako. Teka muna, sir. Nung pumunta po kayo, nakabonet kayo? Opo. Okay, meron kayong warrant, pinakita nyo? Dala nga po ng urgency kasi po yung pong hinahabol namin ay considered po notorious, armed and dangerous. Tatlo po ang kaso niya for robbery. Okay. Hindi po basta po pwedeng... Sige, nandun na po tayo. Meron kayong hinahabol, armed and dangerous. Tapos ngayon, kayo po ay nakabonet at nakasibilyan at nagpapakilala kayong pulis. Sinabi niyo pulis kayo. Nagpakita ho ba kayo ng mga chapat ID? Bago pa po namin magawa yan, tinulak na po nila kami. Kailangan, sir, kapag kayo po ay nagpakilalang pulis, lalo pat nakabonet kayo,
Nagpakita kayo ng ID. Buti nga, hindi nyo ginawa sa akin yan. Kung ginawa nyo sa akin yan, talagang upak-upakan kayo, sipasipahin kayo, tadyakan kayo. Kung merong pamalo, papaluin kong mukha nyo at ulo nyo. Kasi malay ko kung hold-upper kayo. Malay ko kung kayo ay akyat bahay. Natural. Ang immediate reaction, normal reaction ng isang tao na nabigla to defend himself, to defend his property. In this case, ginawa lang niya yung narapat. Sana sir, hindi kayo nakabonet. Kung kayo po ay naka-uniforme, igagalangin kayo. In this case, nakabonet kayo, tapos wala kayong dalang warrant at wala kayong pinakitang ID o tsapa, natural. Magre-react sila ng negative against you. Ito na nga po yung pinag-usapan namin ngayon sa Senate eh. Yung POP, Police Operational Procedure, hindi nasusunod eh. Kulang sa training eh. Nag-fail dito ang PNP kaya nagkakaganito ngayon ng sistema natin sa pagkakandak ng PNP ng kanilang operation. Tenyente, so ngayon, nagkatulakan. Tama? Pero bago niya sa tulakan, yung hinahanap yung suspect nandun ba sa bahay na yon? Po, nakita po yan ng isa sa mga kasamahan ko at nakatakas na nga rin po dahil hindi na po namin siya nahabol sa pilan nga po kami. Nakatakas. Ang dami-dami nyo. Sana, kung talagang marunong kayo, pinalibutan yung lugar. Sana may nakaposte sa labas. Di ba? Lahat ng exit point. Planado sana sir, bago kayo mag-serve ng warrant, lahat ng exit point, pinostea ng mga tao ninyo. Ang nangyari, sabay-sabay kayong nagsiakyatan. Ako, hindi ako pulis sir ha. Pero I would have done that if I was the team leader. I would have asked some of my people na ikaw, dito ka sa point A, sa may pinto, ikaw sa point B, sa may bintana, ikaw sa point C, sa gate, etc. Tapos, 4 ang papasok sa loob o 5. Kung talagang totoong nalusutan kayo kasi hindi kayo marunong dumiskarte. Tinyente. Nangyari po kasi talaga ang purely by chance lang po yung pag-habol namin sa kanya dyan dahil madalas na po talaga ito. Apo, yung hindi po namin dyan talaga na-force yung Oo nga, nandun na tayo, Tenyente, by chance. By chance ba yun na nag-ready kayo magsuot ng bonnet? Nakapag-isip pa kayo magsuot ng bonnet? Kung by chance, so ibig sabihin, in your daily operations, dala-dala nyo inyong bonnet? Nakakatakot kayo. So baka yung mga akyat bahay nangyayari dyan sa inyong lugar, baka involve yung mga tao ninyo. Dyan sa Bulacan, pag merong akyat bahay dyan nakabonet, wala na kung ibang pagbibintangan, kundi grupo nyo. Kasi sabi mo by chance, and then by chance, nakabonet agad kayo. Ganun po kasi talaga yung routine namin kasi po, case pass lang po namin yung talagang nakasigilyan lang po. Sir, kapag nag-serve kayo ng warrant, you're not supposed to wear bonnets. Ang bonnet para doon sa mga kriminal. Doon po sa mga hold-upper, akyat bahay at mga bank robbery. Yun po yung mga nagbobonet. Kung ikaw ay police at legit operation ang ginagawa mo, especially serving a warrant, you don't have to wear a bonnet. Kasi po pag nag-bonnet kayo, baka magkaroon pa ng crossfire. Malay mo kung halimbawa may humingi ng tulong sa mga police and then may padaan na mobile. Tapos sinabi tulong-tulong o naman nakabonet, nagkaroon ng barilan, friendly fire. Because nakabonet kayo. Kasi po, ang personally lang po namin dyan, talagang halos kilala na po kami dito sa... Sir, why did you, kahit kilala pa kayo dyan sa lugar, why did you wear that bonnet? You should have worn that. Mali kayo talaga, sir. Nanindigan balahibo kung sinabi mo by chance, and then by chance, ibig sabihin, meron na kayong dalang bonnet palagi. Mali, sir. If you want to serve a warrant against a criminal, kailangan di po kayo nakabonet. Ulitin ko, sir, paano kung merong mobile car na padaan doon tapos isa mga citizen, concerned citizen, sabihin, nagkakaroon ng kaguluhan doon, may mga nakabonet doon, mga armadong kalalakihan, di nagkabarilan. Siyempre, yung nakamobile, bubunot ng baril yun. Ngayon, nagulat kayo, babaril yung nakamobile, magkakabarilan doon. Nag-gets nyo, sir? Sir Idol, pag may mga ganun po kasi kami dispatch, coordinated po sa mga uniform personnel namin. Kahit na, sir. Paano, sir, kung halimbawa, yung mga tao lang doon na pangkaraniwan na may baril o nag-react. Kahit na ako, sir, kung halimbawa nangyari sa akin yon, may mga nakabonet tapos nagkakaroon ng kaguluhan and then nagkataon, nandun ako mismo at ako isa sa mga natulak. Bubunot ako ng baril kung dala ko yung lisensyado kong baril. Di ba, sir? Di nagkabarilan tayo. Hindi, sir, kayo dapat nagpapadalos-dalos. Pinaplano po dapat lahat. At masama pa nito, sir, kinulong nyo itong tao for 1 week na wala naman siyang kasalanan. Dahil sa kapalpakan ninyo, kailangan may makulong. Kasi nga, nag-fail kayo doon sa inyong plano na arrestuin yung, sabi nyong suspect na may warrant. You failed in that. That's why kailangan mapalitan yung inyong kapalpakan ng accomplishment which is at the expense of this gentleman. Mali ka talaga dito, sir. Kayo hubay naka-body cam, sir? Yung mga alternative recording device lang po kami pero hindi na po natin nagamit yan dahil na
Isa pa yan, sir, sinabi ko yan kay Chief PNP. In fact, sa mga hearing namin sa Senado, I suggested that dapat lahat ng operatiba, especially serving a warrant, dapat they should be wearing body cam. And I was informed, yes, they are. They've been instructed. Now, meron pala kayo at hindi mo ginamit, another violation na naman yan, Teniente. Sir, wala po kami. May body cam ba kayo? Wala po. Walang issue sa inyo? Wala po. Okay. Well, then, tatandaan ko to, sabihin ko ulit kay Chief PNP na dapat ulitin ko for the end time, lahat dapat ng mga pulis na nagsiserve ng warrant, naka-body cam. Tulad nito, para magkalamanan. And for your protection also. Malay natin, baka nagsasabi ka rin totoo. Kung nagsasabi ka rin totoo, this will be your protection. Tama po, Idol. Masyadong mali itong ginawa nyo, sir. Tapos ngayon, kinulong nyo itong pobre. Nagpiyansa pa siya. Magkano piyansa nyo, sir? 36 po. Si kuya po, binisita niya lang po si sinundan ko lang po tatay sa tatay ko. kulungan. Doon din daw po, nung binibisita niya, pati daw po siya kinulong. Oh! Binugbog niya nga po eh. Pesasampal Binugbog niya daw eh. po, opo. Awang-awa nga po ako Sa sa anak police ko eh. station. Tawagan mo si Garrett. Ipapahirin natin sa Senado to. Kandayok Yari ka rito, Teniente. ko na nga lang po ako sa side. Sabi ko, tigilan na po nila yung anak ko dahil sobra din ginagawa eh. Teniente Bernardo, sir. So, Yes, sir. bumibisita lang pala itong anak sa kanyang tatay, pati ito, kinulong nyo at binugbog nyo pa. Sabi po nila yan, allegation lang po nila yan. Nagsasabi po ako ng totoo, sir. Bumisita ka tapos kinulong ka. Po. Kasi sabi ng nanay ko, sundan ko daw po yung tatay ko. Mm. Tapos yung pagkasunod ko po, tinanong ko po pa po sila, asan po tatay ko? Tapos binitbit na po nila akong 3. Sakal-sakal niya po ako. Tapos yung 2 nakahawak sa ano. Okay, may CCTV pa sa inyong presinto, Teniente? Sigurado ang sagot mo wala. Meron wala. Po, sigurado yun. May mga naka-install po doon, pero hindi ko po alam sir kung Ito yung sinasabi ko. Okay, good. Ngayon, ayoko marinig na yung CCTV sa oras na pumunta doon, itong anak ni Sir Rodelio ay sira. Doon sa bill ko, makukulong. Mula kay Colonel, yung COP niya hanggang sa kanya, hanggang sa operator. Colonel Rhea Apolonio, magandang hapon po. Hello sir, good afternoon po, Apo. Colonel Apolonio, Chief of Police ng Pandibulacan. Yes sir, good afternoon po, Apo. Ba't ganun po yung mga tao nyo, Colonel? Actually po, napapakinggan ko po yung interview nyo kanina po, ano? Yan po, umpisa nung araw na yon. Hindi ko alam kung Sabado or Linggo yan. Dahil kami ay nagpapagawa ng bubungan po ng kulungan namin. Pinagbabaklas ko yung buong bubungan ng kulungan namin. Pinagbantay ko yung mga intel at saka yung mga ibang pulis namin. At ako nasa taas po ng bubong during that time ng umaga hanggang tanghali. Sir, bakit ganun po yung naging operation ng inyong mga tao na nagsuot sila ng bonnet at wala silang dalang warrant at huli na magpakilalang pulis? Bakit ganun po? Ganun ba tinuro nyo sa kanila pag mag-operate Hindi po, ganito ng po yan suspect? sir yung umpisa niyan. Habang nandun ako at may ginagawa po na kami, sinabi na aalis sila, nagpupulasan sila at mayroon yung tao positive daw, yung may warrant ng notorious doon. Okay. So sabi ko, bakit kayo nagpupulasan? Saan kayo pupunta? Gumanon po ako. So sir, nandun yung may warrant. So pinabayaan ko lang. And then, dumating po yung mga yan na may mga bit-bit na pong tao at may sugat na rin yung isa. Nagko-complain nga yung si Lieutenant Bernardo na may sugat nga sa paa. Ayaw Okay. po, bakit anong nangyari? Sabi ko, dinumog kami doon sir. Pakilala na nga kami po, sinarang-arang kami. Tapos ganito, ganyan-ganyan. So, yun po, nandun na po sa loob ng istasyon, yun ding matanda noon at saka bata. Kinausap ko, bakit gano'n naman ginawa nyo? And then, nasabi po sa akin na matanda, pasensya na sir, kasi nadala na kami. Bakit kayo nadala? Kasi yung anak Sir, sandali, sir. Sir, excuse me. Mababaliktad pa ng oras itong mga complaint namin. Ang pag-usapan lang po natin muna yung procedure ng pagsiserve ng warrant. A, nakabonet. Bakit nakabonet? Sir, kung nakabonet man yan, no, ako rin during that day po, nakabonet ako dahil sobrang init. Attorney Garrett, Yes po. nakikinig ka? Yes po, sir. Mag-file ka ng Yes po, resolution sir. para ipatawag natin to si mula kay Colonel Apolonio, patatawag natin Yes po. si Teniente Ray Bernardo, tapos lahat ng pulis patawagin natin at pasisibak ko naman to. Pwede Pasisibak ko po naman natin to. sila ipatawag, Senator, sa susunod pong hearing ng bills natin on... Gusto ko next week CCTV and patawag body natin to. worn. Unang-una patawag natin so si Colonel Apolonio. Pinagtatapan niya mga tao niya. Colonel Apolonio, good Okay, luck sa iyo. Colonel, papatawag ka namin sa Senate. Opo sir. Yung totoo lang naman po sa akin, sir. Well, unang-una turuan Yung totoo kita. lang po. Makinig ka, Colonel. Dapat ang mga pulis na nagsiserve ng warrant hindi nakabonet.
Sabi mo, pati ikaw nagbobonet. Sir, iba yung nakabonet ka dahil nainitan ka. Iba yung magsiserve ka ng warrant na dapat nakabonet ka. You're not supposed to be wearing a bonnet para ma-identify na ikaw ay police. Sabi ko na kanina, kung nakikinig ka, sandali lang. Para maiwasan ang crossfire, friendly fire, kasi kung may dumando na police, kahit nasabihin natin sa ibang unit o ibang syudad, napadaan lang doon. Tapos ngayon, nakita niya na may commotion, may mga nakabonet, bumulot ng baril. Nagkaroon ng barilan. Nagets nyo? And pangalawa, dapat sir, pagpasok pa lang, mga pulis kami, pinakita agad ID and tsapa. Pangatlo, pinakita dapat yung warrant. Wala sir agad-agad, pumasok, nakabonet. Sa akin mo kaya gawin yan, Colonel. Pumasok ka sa may compound ko at ikaw yung nakabonet. Talagang kung meron akong pamalo, papaluin kong ulo mo. Kung may baril ako, babarilin kita. Sa loob ka ng compound ko Gets mo, lalo pat kung nakabonet ka. Dito sir, ang pinag-usapan na namin ng last hearing hindi nasusunod yung POP. At kulang kayo sa training, sa screening pa lamang, screening, recruitment, sa neuropsychiatric exam, etc. Mali ka rito, Colonel. Huwag mong patakpan. Pati ikaw madadami rito. Wala po ako pinagtatakpan, sir. Wala po. Yun lang po totoong naikwento ko sa inyo, sir. Doon pa lamang sa procedure, mali na. Alam mo yun, sir, dapat hindi ka nagbobonet pag mag-serve ka ng warrant. Very basic yun, sir. Especially kung legit. Legit naman talaga yun, sir, di ba? Ang nagbobonet lamang... Legit po yung nila, sir. Kaya nga, ang nagbobonet lamang pag hindi legit. Pag may balak sila na kapag nakapasok sila sa bahay, magkamkam sila na mga maabutan nila, mga halagang gamit doon, mga alahas at kung ano-ano pa, kaya sila nakabonet para hindi sila makilala. Yan yun, sir. Karamihan sa mga polis na nag-raid na masamang intensyon, nagbobonet. Kung wala ka intensyon na masama, sir, huwag ka magbonet. Yes, sir. Hindi ko po alam na nakasuot yung mga bonnet nila na nakataas, nakatakip yung mga mukha nila. Ngayon alam mo na nakabonet. So tama ba yung ginawa nila o mali na nakabonet sila? Kung nakataas, sir, hindi tama yun, sir. Kailangan makabonet ka, ibaba mo, magpakilala ka. So okay lang magbonet pero ibaba mo muna yung bonet. Pakita mo yung mukha mo, the whole mukha mo. Okay, sige. So ibig sabihin, sige, okay na sa akin. At least, kailangan daw itaas yung bonet. Pag-grade, nakabonet. Tapos, hoy, pulis ako. Ganon ang gusto mga ni Colonel. Ang matalino si Colonel. Colonel, kamag-anak ka ba ni Einstein? In this case, hindi nila pinakita yung mukha nila. Nakabonet sila. Bali sila. Yun Tama? po, yung hindi ko na alam kasi wala po ako doon at kung yung sinasabi ay ganyan man. Kung ganyan man at may video, so ibig sabihin, mali sila doon. May mali po kung ganon. Opo. Okay, mali. Number 1. Number 2, wala silang pinakitang warrant. So, number 3, sana man lang sir, doon sa raid nila, nakalabas na yung kanilang mga ID. Makinig ka sir itong wanted sa radyo, nag-umpisa to sa wanted sa PTB4. Ako sir, sumasama ako sa CIDG. In fact, 2 na ang operatiba ng CIDG namatay, nakasama po ako sa operation. Pag nagre-raid yung CIDG noon ng mga wanted, nakasama po ako, nakalabas na po yung mga ID nila nakasabit dito. ID nila nakasabit and then yung tsapa nandito po sa may pocket nila, sa may sinturera na nakikita. Ganon po yung ginagawa namin ng CIDG noon. Walang bonet-bonet. Paano sir, sabi ko kanina, kung may dumadaan na police from another city na walang kinalaman sa coordination ninyo, nagkabarilan. Akala kasi akit bahay kayo, mga nakabonet, bumulot ng baril. Nagkabunutan. Nagets mo? Yes, sir, po. Maling-mali sir, tapos kinakampir mo pa. Mali na agad yung procedure ng mga police news pag-conduct na operation and then yung kanilang kapalpakan, nagbayad pa, he paid the price. Itong complainant namin, kinulong nyo sa direct assault. Natural, tamang-tama lang, talagang lalaban to. Sabi ko nga, sa akin mo gawin yan. Pumasok ka sa compound ko, talagang kung ano madampot ko na gamit, bagay, hiyampas ko sa mukha mo. Ngayon, yung tao lumaban kasi you were not properly identified, natural, mag-react siya. At dahil dyan, nag-file kayo ng kasong tinatawag niyong direct assault. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Ano tong pwede natin may kaso sa mga pulis? Well, in the first place, Senator, yung procedure po nila, hindi po tama. Dahil on the first contact, kailangan po pinakita na nila yung arrest warrant. At kung wala yun, justified po yung refusal ng tao na hindi po sumama sa kanila. Hindi nila inaresto si Rodelio. Ibang tao. Si Rodelio ay nagkataon lang nandoon. They were looking for somebody else and that somebody else wasn't there at that time. But anyway, nabigla itong si Rodelio kaya nagkaroon ng komosyon. They went there unidentified with bonnet, no ID, no warrant. Yes, Senator. Pero crucial po kasi that for direct assault to happen, they are in the performance of their lawful duty. Dito po, Senator, wala pong lawful duty dahil hindi po nila ginawa yung pag-serve po nila na warrant. Yun. So, as for direct assault, hindi po pwede, Senator. Dahil, again, they should have at first contact, shown the warrant. Second, introduce themselves as police officer by
showing their ID or yung kanilang tsapa po, tulad po ng sabi ninyo. Third, kahit naman po yung intel lang sanang naka-casual, yung mga operatiba dapat naka-uniform po. But anyway, yun po, Senator, yung direct assault, it will most likely fail po. Tama rin ba yun na magsusuot sila ng bonnet habang nag-ooperate? Hindi po, Senator, not all of them should have. Kasi wala po silang reason maging inconspicuous. Buti sana kung sinestake out lang po nila yung area. Pero dito po kasi arrest operation na, Senator, they should appear as much as possible to be policemen para less confusion po, Senator. Mag-ano ka nga nito, Garrett, next week, ipatawag natin sa Senado mga to para hindi na ito maulit in aid of legislation. We have to investigate and we have to come up with laws na para mapigilan na mangyari itong ganitong klaseng kapalpakan, and then ang nangyari sa kanilang kapalpakan, naging kawawa yung taong bayan? Yes po, Senator. Actually, yung nangyaring to, this is a cost for us, yung staff po, na madaliin pa natin po yung body cam and yung CCTV cameras natin. This could have all been prevented if yung naisip niyo pong law has already been passed. At the same time, yung sinasabi ko, yung police operational procedure from the screening, recruitment, yung neuropsychiatric exam, etc. Yes po, yung selection process po, pagbubutihin natin in coordination with the PNP chief para po mas stricto po tayo sa training and retraining po, Senator. Also, I'd just also like to add, no, yung hindi po nila paggamit ng body camera, pwede po natin silang i-contempt of court. I would suggest the family na mag-file po sa korte ng motion to cite them. Hindi, sa sinasabi niya, wala raw silang body camera. Opo, Senator, the Supreme Court clearly provided sa kanilang administrative circular na kapag wala kayong body camera, you should have filed a motion sa court asking for permission gumamit ng alternative recording devices. At kung hindi po nila ginawa yun, contempt of court po ang parusa sa kanila, Senator. Oh, Colonel, nakikinig po kayo, Colonel? Yes po, opo. Nakakikinig po. Okay. At saka, Colonel, may camera daw ho dyan sa presinto ninyo? Mayroon po. Okay. Gumagana po ba yan? Gumagana po yung alam ko kasi nakikita ko rin okay. naman na may yung araw na pumunta po, ito mag-ama, na dinala dyan sa presinto mag-ama, gumagana ba yon? Yan po, ikakailanganin po namin sa investigasyon namin sa Senado. Hindi pa naman po nagagalaw yung camera mo para namin. Wala po gumagalaw doon. Good. Huwag niyo pong gagalawin yan dahil pag pinatawag namin kayo sa Senado at sinabi niyo po nasira, mas lalo kayo madidiin, Colonel. Wala pong gumagalaw po doon at hindi ko po gagalawin yan. Okay. So, for the meantime, Colonel, imbestigahan niyo po itong mga tao niyo, i-relieve niyo po itong mga tao niyo, Colonel. Disarmahan niyo. Opo. Kasi po yung sinabi nila sa akin dyan, nung tinanong ko... Sir! Yes, sir. Apo. Alam nyo naman po, sir, kayo na mismo nagsabi kanina na may mali yung tao ninyo. So therefore, kung may mali ang tao ninyo, dapat may sanction yan. At ang pinakamababa dyan... Yes po, ganun po yung claim ng ng complainant po. Hindi, sir. Ikaw na mismo nag-amin na may mali doon na dapat pag nag-grade kayo, hindi dapat naka-bonnet at saka dapat may dalang warrant na pinapakita yung warrant at saka dapat may nagpakita ng ID which all of those weren't followed. So, mali yung mga tao mo. Saka masama pa, pinakulong itong tao sa kasong direct assault. Hindi applicable yung direct assault doon. Sabi pa nga ni Atty. Garrett, dahil hindi naman kayo nagpakilala bilang mga pulis. Allegedly naman nagpakilala po sila. Yun, question ko nga po yung... no, sir. Meron ba tayong camera? Kasi kung merong body cam, doon sana ba't di sila gumamit ng body cam? Wala po kaming issue, sir. Well, meron daw sa Supreme Court ruling. At Regal, pakipaliwanag yung Supreme Court ruling. Yes po, Senator. The Supreme Court has said kapag wala pong issue na body camera, pwede pong mag-file ng motion ng ating kapulisan sa korte para humingi ng permiso, gumamit ng alternative recording devices po. At ang kaparusahan kapag hindi po ito nasunod, contempt of court po, Senator. Nakinig ka, Colonel? Opo, napakinggan ko po. Hindi nyo nasunod yan. Dapat meron kayong recording device or something na para ma-record yung mga pangyayari, yung mga ginawa nyong operation. Sabi ng Supreme Court yun. Opo. Paano yan? Nasanla pa ang bahay ng... sinanlan yung bahay nyo? Opo. Para makapagpiyansa lang? Opo. Colonel. Sir. Naisanla pa yung bahay nitong pobre para makapagpiyansa lang. Hindi kayo ng konsensya, Colonel? Teniente Bernardo, sir. Nasanla po yung bahay ni Mr. Vicente para siya po ay makapagpiyansa sa kasong isinampa nyo na baluktot. Ang laki pong kapalpakan to ginawa nyo, Teniente. Police Colonel Jean Fajardo, spokesperson ng PNP. Colonel Fajardo, magandang hapon. Magandang hapon po, Senator Tulfo. Okay, hindi po available si General Acorda.
Alam niyo na po itong kaso. Ba't po kami napatawag, Colonel, Madam? Nabanggit na po sir ng staff niyo po bago po tayo nagkausap, Sir Rafi. Request ko sana, ma'am, habang inimbestigahan kasi ipapatawag ko sa Senado mga ito. Siguro po, ito po mga involved ng mga pulis. Baka pwedeng confine to headquarters muna, sibak muna sa kanilang pwesto while being investigated and disarmado po. Yes po, Sir Rafi. Makikipag-coordinate po tayo mismo sa Regional Director po ng Police Regional Office 3 para alam niyo po yung nangyari dito, para ma-restrictive custody po itong mga pulis na involved dito habang iniimbestigahan at matanggalan din po sila pansamantala ng tsapa at disarmahan po habang iniimbestigahan po itong kaso na ito, Sir Rafi. Thank you so much, Colonel Jean Fajardo, Madam. Magandang hapon po, Madam Jean. Thank you po. Magandang hapon po. Thank you po, sir. At aalamin ko po ito, sir, at magpipeedback po kami sa inyo, sir. Thank you po. Thank you po. For the meantime, Attorney Garrett, gusto ko next week nasa Senado na mga to. Yes po, Sen. Mag-chat po tayo and also get ready. Thank you. Records po ng CCTV sa atin. Okay. Magkano po yung nasanla nyo sa bahay nyo? 36 po. Tubusin ko po, sir. Salamat po. Ngayong araw po mismo, tutubusin ko, 36,000 po. Salamat po. Sige, sir. And then, kakasuhan ko itong mga pulis na to. Pati itong si Colonel, ewan ko lang kung anong sitwasyon ito si Colonel kasi pag pinatawag ko to sa Senado, pati ito madadamay ito kasi kinakampihan niya. Buti sana kung hindi niya kinakampihan. Kinakampihan niya and then I will make sure pati ito masasama sa kung ano may sanction ng PNP rito, retraining program, I don't know. Colonel, narinig niyo po yung tinatawag na Police Operational Procedure. Ano po, Colonel, sir? Apo. Very clear dito, hindi nasunod po yung POP. Hindi po nasunod ng tama, Colonel. And you know that for a fact. Kasi kung nasunod, sir, hindi sana nagkaroon ng gulatan. Di ba, sir? Anyway, Yes, sir, opo. Anyway, good luck na po sa inyo, Colonel. So ngayon pa lamang po, Colonel, yung inyong mga tawan, disarmado na po at confined to headquarters po, ano, Colonel? Opo, sige po. Opo. Salamat po, Colonel, ha? Opo. Magandang hapon. At Teniente Bernardo, consider yourself disarmed. Didisarmahan ka na po ng Kamkrame habang imbestigahan po namin kayo sa Senado at yung PNP mag-imbestiga din po. Salamat po, Teniente, sa time na binigyan nyo sa amin, Teniente, sir. Salamat din po, sir. Thank you po. Shari, tubusin natin yung 36,000 ni, balik natin 36,000 kay sir. And then, maggagawang investigation sa Senado. Opo. Kami pong susundo sa inyo. Magkakaroon po kayo ng hustisya. Huwag lang ho kayo umatras. Opo. Pero kahit na-atras kayo, kaya naman ako magpapatawag sa Senado para babaguhin ito bulok na sistema. Ayusin ko anong mga sistema na magulo dyan sa PNP, ayusin natin, tuwid natin. Sa tulong of course ng mga opisyal ng PNP, matataas na opisyal ng PNP, NAPOLCOM, magkakaroon ng guidance until such time na magkaroon tayo ng batas. Maiwasan itong mga ganitong klase problema. Salamat po. Salamat din po, Idol. Po, sir. Thank you po. So tay, tutubusin ko yung bahay ninyo na sinanla, 36,000. Ngayong araw na ito, matutubos niyo po yun. Salamat po. Okay? And tututukan ko yung kaso ninyo hanggang sa kayo po ay mapalabas, maakwit, at makasuhan yung mga pulis. Maraming salamat po, sir. Ito na po yung pangako ko na 36. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 20. Hawakan niyo po muna 20. 1, 2, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Yan po. Maraming salamat po. Yan. So matutubos niyo na po yung bahay ninyo. Sir, maraming salamat po talaga sa Wala naman bulsa nagawa niyong kabutihan, Nagawa niyo sir. kabutihan, sir. Sige po, bulsa niyo. Para po hindi na po maulit yung mga karasang mga pinagagawa nila. Dahil po kasing nangyayari ganyan po sa lugar po namin. Buti na nga lang po, naglakas loob na lang po kami na pumunta sa inyo para po mailapit yung namin, problema po namin. Sa totoo lang po, hindi po namin alam kung paano po kami makakaano sa kanila. Dahil natatakot din po kami kasi pulis nga po sila. Kaya nga po, pag pinatawag ko yan sa Senado, magkakaroon din sila ng takot na nagalawin kayo dahil nasa hearing na yan. Pagdating sa Senado, patatawag namin kataas-taasan hanggang kay PNP Chief. So doon magkaalamanan. At doon, mabibigyan sila ng paalaala, leksyonan na rin sila doon sa tamang pag-aasa ng mga police operation. At kasama na doon mapaparusahan sila. Paano po yun, sir? Kasi yung tinitiran po nila halos magkatabi lang po ng pabahay. Magkatabi lang po ng pabahay. Dito po kami sa Tres, sila sa Pandi Village. Palengke lang po yung kaya nga po, pagitan. pagdating po doon sa kausapin na si Chief PNP. Si Chief PNP, yung kataas-taasan po ng kapulisan natin. Yun po yung mga kausap nyo rin. Pwede yun namin kayong ipakiusap doon, kasama kami, para
doon malalaman natin kung ano na dapat gawin para sa mga pulis na ito. Okay? Opo. Salamat. Saan niyo po sinanla yung bahay niyo? Yung anak ko po yung nag-ano po yung manugang ko po yung nagsanla. Dahil nandun nga po kami sa loob nagtaka lang ako. Sinasabi ko sa kanila, saan sila kumuha ng pera? Dahil alam ko po, wala po kami pera Tindahan lang maliit po yung inaano namin. Hindi nga ako kumikita ng 500 yun. May sari-sari store po kayo? Maliit lang po. Yung mga fishbowl po. Fishbowl. Fishbowl po. Nagtitinda nanay ko po. Chichirya. Okay. O sige, tutulungan na kayo ni Sherry, okay? Sige po. Maraming salamat po, Sir Idol.